Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katugtungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karong Biyernes, adlaw stong balaang bata Senior Santo Niño. Pisa sa buwan sa Abril, tuig 2026. Kami yung mga alagad sa kanginan. Ako si Maluy Nocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Uban ni miyentod sa alas 9 karong buntagas ng programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Unya, attorney, unsa itong unahon ron? Unahon din nato partner ang latest weather update kay noon na tayo monitor nga tropical depression or tropical storm diha sa sa Pacific Ocean. So tan-aw nato ang labing uwahing pagbanabana sa kahimtang sa panahon ni astong linya Sir Manny John Agbay. May buntag Sir Manny. Yes, may buntag sa Dr. Dijan o sinyo ang mga sukintig paminaw. Mo ko na latest update para karong adlaw Biyernes, April 10, 2026. As of 3 a.m. gani ang bantayan nato nga tropical storm nga Sinlaco kay na-locate kini nga nasa 2,725 km east of northeastern Mindanao. Kining bagyo nagdala sa hangin nga mabot og 65 km per hour ug gustiness nga mabot og 80 km per hour. Kini nagalihok pa westward sa kusgon nga 10 km per hour. Ug based sa yung mga forecast model, ang forecast track ani niya posible nga mo pitpit siya diri sa may northeastern portion sa boundary sa Tuang Par and padung na diri sa may southern portion sa Japan. Kung para sa kahimtang sa tuwang panahon para din sa Metro Cebu, lagip na sa Tibok Probinsya, Subo, o malimbahin sa Visayas, para sa sunod 24 oras, kimakas natin gabunta o generally per weather condition, maayo ang tempo sa panahon, iwasan lang kung mga lumalabay na ulan o mga isolated na thunderstorms, gumikan aning localized thunderstorm. Kung para sa kahimtang sa hangin o karagatan, sa sunod 24 oras, ang Tibok Metro Cebu, maksis natin og hinay nga to sa kasarangan nga hangin, nga nagalitan sa silangan, nga to sa amihan ng silangan, di ang balod sa karagatan, malinawan nga to sa kasarangan ang mga pagbalod. Dini sa Subo ang atong dagat hinunas kini alas 6:04 sa buntag ug motaog karong alas 2:30 sa Oto. Temperatura sa Subo karong adlaw mag-range gikan sa 26 to 32 degrees Celsius. Ato ang sunrise dinhi sa Subo gani alas 5:36 sa buntag, atong sunset unya alas 5:55 sa hapon. Atong maximum heat index karong adlaw dinhi sa Subo posible mabot sa 36 to 37 degrees Celsius. Og mao lang natong latest weather update. Gikan diri sa Butan sa Pag-asa kini si Manager Nagbay may butang. Sir Manny, Yes, sir. sa imong giingon ganina nga forecast track na ining tropical storm, nag-mention ka nga gikan sa northeast of Mindanao dayo dito sa southern part of Japan. So ako lang klaruhon sir, dili ni siya motabok sa landmass sa Pilipinas? Yes sir, dili na low chance or dili lagi mo igo sa Philippine landmass. Okay, that's good to hear sir because actually next week kay doon na sa dakong kalihukan ang Department of Education diha sa may Eastern Visayas so sa Ormoc diin daghan man gud ang mga participants nga naggikan sa nagkadaiyang bahin sa nasod. So mo na nga nangutana ko kay basig dunay chance nga ma-cancel ni siya mamalo ba. So it's good nga musaka din ni siya sir. Yes sir, mo record siya pa doon sa southern portion sa Japan. Okay. Daghang salamat Sir Manny John Agbay sa imong pagpasabot ug good morning ninyong tanan diha ug happy weekend sa Pag-asa Mactan. Salamat.
Mao kadto si Sir Manny John Agbay sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, suspend water rate hike. Sa Super Balita, Lolo wala kadunggab kay naslide. Sa The Freeman, City Council urged MCWD suspend water rate increase. Sa Banat News, 500 ka kuwag disiplina gidakop kadaghanan mga minor nga nilapas sa curfew. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos orders 10 pesos per liter fuel subsidy for PUVs. Sa The Philippine Star, rare oil price cuts seen next week. Sa Manila Bulletin, diesel price may roll back. Ug sa Tempo, PNP probes paihi ring. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mong pagbalik ka may padangat kini atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ma, wala na may data, ma. Palud, ma. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa atong mga balita. Nagunas itong mga balita karong buntaga, presyo sa petroleum products posibleng minusan ug hangtod 3 pesos kada litro sunod semana. Taliwa kini sa panawagan sa mga driver nga barato pa unta ang human kini milapas na sa 100 pesos ang matag litro niini. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Napaglantawan sa mga kompanya sa lana dinhi sa nasod nga mo barato og jutay ang petroleum products human sa duha ka semanang ceasefire sa Middle East. Base sa nanggawas nga reports gikan sa oil industry sources sa Pilipinas,
Mo-rollback og 3 pesos og 40 sentimos ang kada litro sa krudo. Samtang mubarato og piso ang matag litro sa gasolina. Matod sa oil industry players nga padayon pa ang trading nini sa world market. Maong mahibaw-an pa hangtod sa katapusang bahining simanaha kung pila gyud ang final estimates sa posibleng rollback sa presyo sa petrolyo. Apan, kuwangan pa alang sa ubang mga apektadong public transport drivers dinhi sa Sugbo. Human makadawat sa rice subsidy sa Kapitolyo, kining jeepney driver gikan sa lungsod sa Pinamungahan. Nagpabilin ang panawagan niya sa gobyerno nga unta, pabaratuhon pa ang presyo sa krudo. May lang usos ang kwan. Krudo. Parang kwan. Apan alang ning laing jeepney driver gikan sa Dumanhog, arang-arang na lang ang ginagmay nga rollback aron nga makapadayon usab siyang pagmaneho sa dalan taliwa sa nasinating kalisod. Kadua. Kay lisod na kaya ang commuter pikihan po sila kay lisod kay pangita kwarta biaron. Samtang namasin ning mga transport drivers nga naglinya sa Comelec Cebu City aron makakuha og voter certificate isip usa sa mga rekisitos sa fuel subsidy gikan sa LGU. Hilabihang kalisod ang nasinati ni mga driver sa pagbiyahe kay gamay na lang ang mahabilin sa ilang kinitaan human nakapatubil og dako-dako sa gasolinahan. Medyo mga 90% lisod jud kayo kay kami pamilyado ari pa mi sa among gasolina masobrahan mi ka kuan dako na gasto ba. Mo lang lisod kayo sir. Salamat gani ko kay nayayaw dang niabot. Antos lang ko ani bahalag init kayo. Nagpabilin hinon ang ilang panawagan o panalangin nga momenos paunta ang presyo sa petroleum products ug dugang pang interventions gikan sa gobyerno aron dili na mosamot pa ang ilang pag-antos sa nagpadayong krisis. Gian Navarro, CCTN News. Subay sa maong balita, mga PUJ drivers nga taga-probinsya sa Sugbo mahimo na makadawat sa tag 10 kilos nga bugas, tag 10 pesos or tag 10 kilos nga bugas humay sa Kapitolyo. Kini kabahin sa unang hugna sa rice subsidy nga alang sa labihang apektadong sektor ning panahon sa krisis. Si RV Veloso sa report. Moabot sa 2,120 ka mga public utility jeepneys kun PUJ drivers sa probinsya sa Sugbo ang makadawat sa tag 10 kilos nga bugas humay subay sa pagsugod na sa unang hugna sa pagpangapod-apod niini sa Kapitolyo. Gipebaw ni Elizar Sabinay, ang Executive Assistant sa Provincial Governor, nga target sa Kapitolyo nga makaapod-apod sa kapin 4,000 ka mga transport workers nga naglangkob sa drivers, operators ug konduktor. Niining maong hugna, madawat sa mga drivers ang bugas humay nga giangkat gikan sa local farmers sa Lamak Multipurpose Cooperative ug kun dili paigo ang supply moangkat usab sila sa silingang mga probinsya. So aside from the financial assistance which is for them according to the operators that it's not enough. So how can we augment that support? We can support them financially because it's too big. Yeah, di po pwede magatog 1,000 because it's too small. So how can we support them through this rice program? At least ma-minusan ang ilang expense sa pagpalit og rice. Ang matag benepisyaryo moagi kini sa verification process inig-abot sa Kapitolyo sa dili pa kini makakuha sa bugas. Subay sa proseso gikinahanglan nga ang driver taga probinsya sa Sugbo adunay driver's license ug na-endorso na sa ilang operator sa listahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB 7. Mahimo gihapon nga makakuha og ayuda ang mga drivers nga taga-probinsya bisan og nagbiyahean kini sa ubang bahin sa Sugbo sama sa dakbayan sa Sugbo ug mga silingan nga mga syudad. Aron nga masiguro nga maapuran usab ang ubang mga benepisyaryo sa laing mga lokalidad, ipaygayon usab ang distribution sa mga lungsod ug syudad sa probinsya sa mosunod nga mga semana. Ang kinatibuk-an nga distribution gipunduhan kini og moabot sa 360 milyones ka pesos gikan sa local government fund. Kini gihimo sa kagamhanan aron nga maalibyuhan ang nasinati nga krisis sa nasod. Diin labing nagrabihan ang transport sector nga mao'y nagpingit sa kamahal sa presyo sa gasolina ug dugang pa sa mga palaliton. Lakip sa nakadawat sa bugas ang modern jeep driver nga si Ramil Menyoza, 30 anyos ug 12 ka tuig nang nagbiyahean sa kadalanan sa Sugbo. Gihulagway niya nga dako na og kalahian sa kondisyon sa kita sa pagpamasahero karon sa panahon nga misulbong ang presyo sa lana ug uban pang mga palaliton. Adunay 4 ka mga anak si Menyoza ug dili paigo ang iyang kita nga tag 700 pesos na lamang matag adlaw. Kuhaan pa sa gasolina aron nga makapadayon sa pagpamasahero.
Menos kini kung itandi sa tag 1,500 pesos ngadto sa 2,000 pesos nga kita niya matag adlaw sa wala pa musaka ang presyo sa lana. Wala say tabla lagi. Say lagi madagamay. Sige na duty kami pamilya. Gawas kaniya ang 80 anyos usab nga si Roberto Martinez ug lumad taga Dumanhog nagbiyahean sa Barangay Banawa gitabang og gipasakay sa wheelchair human nalipong sa iyang pagpaingon sa Kapitolyo aron nga mo-claim sa bugas. Nahimo usang emosyonal si Martinez subay sa iyang pagsaysay sa nahimong epekto sa pagsaka sa presyo sa lana sa iyang panginabuhian ug ang kalisod niini nga makalahutay sa pagpanginabuhi. Hinungdan nga temporaryo una siyang nihunong sa pagpamasahero sukad niadtong Marso 24. Pipila lang sila sa mga nagrepresentar sa kinatibuk-an nga kasinatian sa sektor nga labihang naapektahan ning pagsaka sa presyo sa lana sa nasod. Panawagan nila sa gobyerno hangtod kanusa kaha kini molungtad o may kinutuban pa ba ang dakong antusunon niini sa padaing paglawig sa kadalanan. RV Veloso, CCTN News. Sa laing bahin, kagamahanan sa syudad sa Mandaue mapatuman og 4-day work week aron pagdaginot og enerhiya apan mga importanteng serbisyo magpadayon gihapon. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sunod simana gikatakdang sugdan ang pagpatuman sa 4-day work week sa kagamahanan sa syudad sa Mandaue. Kini kabahin sa pagdaginot sa enerhiya, hilabi na nga taas pa ang presyo sa gasolina tungod sa tensyon sa Middle East. Magyod, no? Nag-observe naman ang strategy sa mayor katong pagsugod ganyan problema is basin bag ma-resolve ra. Unya murag paano man gyud 100 pila na gud 140, 150. So bisan pag nahi temporary nga ceasefire, it will not relieve itself immediately pa, no? 2 weeks ra man na. So naka-decide nga mayor yan ang i-implement. Sa setup, ang mga empleyado mo report sa opisina gikan Lunes hangtod Huwebes, samtang ang Biyernes ang itakda para sa work from home. Ang mga trabahante bisan asang buhatan nga ang ilang buluhaton pang-administratibo ang mahimong mopahimo sa work from home. Pasabot nga bisan ang mga empleyado sa mga opisina sa Disaster Risk Reduction and Management Office o Market Authority ang mahimong mag-work from home kung ang ilang mga buluhaton dili lang ginahanglan og presensya sa opisina. Ang mga empleyado sama sa responders, cashier, collector, clean and green personnel, traffic personnel o uban pang nagtanyag og nagunang serbisyo ang kinahanglang mo report on-site. Nayuan pa man ang mga department heads og action plans ug unsaon nila pag-strategize ba kay uban na i-rotate man, di ba kay naman to yung mga opisina nga mo keep gid silang personnel dire kana mga CDRMO, hospital, market, mga collection, sa treasurer, di man na pwede nga adto sa balay mag-unsam sila dito. So, ug mga adlaw pirmahan ni Mayor Junkie Uwano ang executive order ug ipatuman sunod semana. Gawa sa 4-day work week, nagpatuman usab ang syudad og mga lakang pagdaginot sa enerhiya sama sa paglimita sa paggamit sa mga sakyanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Diyan ay nasampulan kapin 500 ka mga tawo nadakpan sa kapulisan sa dakbayan og lalawigan sa Sugbo sa pagsugod sa estriktong pagpatuman sa mga ordinansa sa matag syudad. Kininunot sa mando sa DILG nga pakusgan pa ang pagpanakop sa mga malapason sa balaod. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Kapin sa 500 ka mga tao ang nagadakpan ato sa unang adlaw hugot kapag patuman sa lokal nga ordinansa sa syudad ug lalawigan sa Sugbo kagabi. Una nang gabi pagawas og kamanduan ang Department of Interior and Local Government Secretary nga si John Vic Rimulya nga sugdan na ang hugot nga pagpatuman sa mga nagda sa matag syudad ug lungsod sama sa pagdili sa pag-inom sa kilid sa karsada, paghukas-hukas ug ang curfew sa mga minors tungod kay usa ni sa hinungdan sa krimen. Ang libing daghan nga nadakpan mao ang Cebu City Police Office nga moabot sa 382 ang nakalapas sa nagda sa syudad. Nakikalayon sa Business Permit and Licensing Office, BPLO, Cebu City Transportation Office, Sanitation Enforcement Team kun SESET o Barangay Public Safety Officers kun BPSO o bipatuman sila og dungan nga pag-implementar sa Safer Cities Initiative sa ilang jurisdiksyon. Gisugdan ang operasyon alas 10 sa gabi ngadto na sa alas 12 sa tungang gabi. Din tanang ordinansa ang ilahang gipatuman lagip na ang mga special laws sa data nga gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang Information Officer sa Cebu City Police Office, nga mabot ngadto sa 382 ang nadakpan. Pipila kanila ang ipamulta sa nalapas nga lagda ug ang uban kanila giwarningan. Moabot sa 48 ang naabtan sa kapulisan nga nag-inom sa publikong lugar. Usa ka gatos ang nanigarilyo, 87 aga nakanapas sa Anti-Indecency Ordinance kun half naked.
111 ka minors ang nakalapas sa curfew, 4 ang illegal structures ug obstruction, 25 ang traffic violations ug 7 ang salain nga ordinansa. Samtang sa mga minor nga nagsuroy-suroy sa kadalanan bisan sa laom na nga kagabihon aga malampuson nga na-rescue ug i-turnover kini sa Department of Social Welfare and Services kun DSWS ala sa sakto nga intervention. Kini nga inisyatiba gipahibaw sa Cebu City Police Office nga magpadayon aron nga mapugngan ang krimen pinagi sa pagpalambo silang police visibility o hugot nga pagkapatuman sa mga ordinansa. Lakip na niini ang pakigalayon sa mga ahensya sa gobyerno aron makabot ang luwas, hapsay ug malinawon nga komunidad. Samtang sa probinsya sa Sugbo, nakatala sila og 120 ka mga violators ang nangadagpan subay sa subsub nga pagpatuman sa Oplan, Bakal, Sita ug Bulabog. Ang subsub nga pagpatuman sa mga ordinansa gipangunahan sa kapulisan sa siyudad sa Naga, Toledo, Bugo, Karkar, Danao ug Dakbayan sa Talisay. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa atong katapusang balita, hubog nga ihatod na unta sa Cebu South Bus Terminal ang pasakyon sa bus nanunggab tumong sa dughan sa pulis nga mihatod kaniya. Suspect na pusilan patay samtang ang pulis gidala sa tambalanan. Si Arnold Bustamante mobalik sa report. Hubog nga helper sa usa ka auto shop ang napusilan human ni manunggab sa usa ka off-duty nga pulis gabot lang unta nga mohatod kaniya sa South Bus Terminal sa Natalio Macalso Avenue alauna 20 nito ga Miyerkules kadlawon. Ang suspitsado nga nakabsan sa kinabuhi sulod sa Cebu City Medical Center mao si Gilbert Mugas hingkod ang Pangidaron nga taga Mabinay Negros Oriental. Ang biktima nga pulis mao si Police Master Sergeant Celso Gonzales Rivera Jr. sakop sa Cebu Police Provincial Office sa investigasyon sa Parian Police Station base sa papahayag sa biktimang pulis nga nanawag matod pa ang igsuon ni Rivera nga dunay tawo nga naga-wild sa usa ka gasoline station sa Manila sa Dakbayan, Sugbo. Pag-abot sa biktima uban sa laing nga mga lalaki, naabtan nila ang suspitsado nga nagwarawara matod pa kini sa kahubog nga tungod ani gipasakay kini sa sakyanan sa pulis ug gihatod unta sa Cebu South Bus Terminal aron makapauli sa kasamtangan ning gipuy-an. Apan pag-abot sa dalan si Katuna Corner Imus Road sa Barangay Dayas sa Dakbayan, Sugbo, gidunggab sa dughan sa dalang nga kutsilyo ang maong pulis. Nahitabo ang komosyon sa sulod sa sakyanan sa biktima hangtod nga iya kini nga giposil sa tiyan. Dali nga nagpadala ang biktima sa tambalanan tungod sa samad niini sa dughan samtang ang suspitsado gidala usab sa Cebu City Medical Center. Apan nakabsan gyud kini sa kinabuhi. Mato ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, ang information officer sa CCPO, nga nagpadayon pa ang gihimong investigasyon sa Parian Police Station labot sa mga insidente. Base sa pamahayag sa biktimang pulis nga igo lang sila nga muhaton unta sa suspitsado sa terminal ug pasakyon sa bus aron nga kini makapauli sa kipuy-an ini. Apan wala matod pa sila makabantay nga nagdala di kini kutsilyo ang suspitsado ug nagwal na usab ni sa sulod sa sakyanan ug gidunggab siya sa ihang dughan lakip na ang kauban ini nga samaran usab. So ilang giadtoan na ilang gihangyo na musakay kay ilang ihatod na lang aron makapauli. Pero wala sila magdahog na pag-abot sa maong lugar, nakalit lang ni siya na nanunggab ug naigo sa dughan kining ako ang pulis na na-assign sa Cebu Province o nakahiagom siya o sama tinunggaban din siya dughan. Gidugang ni Oriol nga ilang gipangsubay ang mga kuha sa CCTV camera sa dapit aron ilang makuha ang tinuod nga panghitabo. Ang hepe sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo nga si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. miduaw sa iyang sakop sa sulod sa tambalanan aron kumustahon ang kahimtang niini. Arnold Bustamante, CCTV News. Mga itong mga balita nga nahipos itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Mag inyong katong nakita kagapon sa mga balita sa Sairi 47. O niya, ito yung napatay gamayng oras. Napatay gamayng oras, partner. Sa ning unahon ang kuan, kining ato nakita kaganina katong rice subsidy, no? Katong report ni RV ba ganina. Yes, o kanang maluwit ko magtan-aw kay the fact nga daghan ang naghago bisag init kay panahon. Shows no nga daghan gyud ang nagkinahanglan atong mga drivers. But at the same time I like nga bugas ilang nahuna-hunaan because kanang dakong chances ba na adto gyud magamit. Magamit gud siya. Yeah, and aside from that, partner, giingon man to ganina sa report ni RV nga gipalit di ay sa Kapitolyo, giangkat sa Kapitolyo gikan sa mga kooperatiba. So at the same time nakatabang ka sa mga co-op. Lamak pinamungahan konsolasyon. Okay, so and then so muna win-win solution and that's a good thing kay matod pa nimo lagi daghan ang kinahanglan kay the fact nga gikan siya dumanhog ni travel lang gid in town siya padung diha sa Kapitolyo para magkuha aning 10 kilos nga bugas speaks
of the gravity of the crisis, no? Nga, Oh, I hope sa attorney na because na may resources ang Kapitolyo that they could also do not just kanib hatag yun ning bugas sige. But I think they could also help a lot kung ang imuhang ibutang is kana ganing pang tabangan nimo ang mga namaligyag utanon sa probinsya, maghimo kag murag sa tawag na bagsakan diha sa Kapitolyo. Pero kanang subsidize nimo ang presyo para marato ra sad inig palit sa mga tao. I have a feeling na daghan pod ang mamalit ana. yeah, I think kana siya mga anything good nga makatabang sa kuan, makatabang win-win solution. That arrangement is also welcome partner. Hinaot sad nga kana siya mahatagan og konsiderasyon sad sa mga taga Kapitolyo kay I think but I don't know basig moingon na sad sila nga that's so Gwen formula something And I don't really care kung kinsa pay nagpasiugda ana para nako ang importante maabot sa mga tao and makatabang sa mga tao kay panahon maros panginhanglan di maron panahon sa pamulitika no. Okay, so kana any help will always be welcome will always partner. be appreciated. And I think on our level sa kanang kitang mga konsumidor kanang dako na kay nagtabang if sa pagkakaroon atong paliton we have to be mindful nga kumupalit magayta buy local. Yes. Kay pero buy local niya dai na moingon nga mas mahal ko nung local kaysa imported. Nga mao na at least ba mo nang mo mahal sa dang uban kay lisod man sad wa may support kaayo. Kaya kini sang imported wa jud mo kahibaw kung unsa na Quality. GMO na diha ang inyong mga Yes. gipangkuan, Kuyaw kay gipang-consume. na oy tinuod. Dili na tinuod natural diha. So kana pod at least ba tinabangay ta ay karon ng panahon sa pagtinabangay unya dili balik gid ko ana nga di na magsilbi nga gobyerno ra gyud magsigtabang niya sige lang tagkangkang atong kamot og dawat. Yeah. Wa gyud mo salir ana mas may gyud na nga motabang sad ta do our part. Kay ang LTFRB 7 partner kagahapon nagsugod naman sa tug pagpang-apod-apod sa ayuda sa mga apektado sang driver katong sa Operators cash. also. Pero kato siya cash to siya. No, ang uban cash, ang Ang uban, uban direct to Gcash. their kuan, to their whatever wallet banking wallets they have. Can be Okay. GCash, can be Land Bank kana. So kana siya partner. And then nasa kahisgutan sa to fuel subsidy ni Pwede rin na inigbalik. inigbalik lang na siya. Yes. So ato sang tilukog maayo. Basta kay ang atong katapusan pagkaybaw, ang uban siguro mag-uol, but buhi pagyapon ng presidente. Diin magyud nagikan ng mga balita Mao na. Murag Kay na gyud gahapon- nagpaabot. Kanus magyud ni kanus Nya, bati ba kay kanang naabot na Nanumbalo. bata sa punto nga tungod lang gyud sa atong panglantaw sa politika wa di man okay ra man ko ana di wa man ko ni butara ng Marcos no to be honest but ang akong point ba kinang nagpabili How ng low can you go? yan nagpabili ng In the name of your kamatuoran nga siya presidente. Adto pag eleksyon kamong tanan nga nagnunglo ana niya ron kay di man gyud ko motuo nga ang ubang mga wa na mutar niya nanunglo ana niya. Kasagaran sa nanunglo, kasagaran sa nagpaabot ana katong mga namutar og nangampanya nagmaayo. Make up your mind unsa man gyud. Unya kayo pod na ipakita sa inyong mga anak oy nga naabot na lang ta sa punto nga kung wa ko kauyon sa imong naong ingon lang ka may tagmatay ka diha dili na maayo oy. Murag kuan lain pamalandungon pantan-awon partner no nga kining mo lagi to ang ingon nila kay ni resort na lang sa inana nga mga strategies because sa kadaghan-daghan kuno sa gipangbato nga mga kontrobersiya, anomalya sa presidente kay murag wa magyud na kugang wa magyud na tinag so karon about na sa siyang health but I understand also nga on the other hand ang health sa usa ka presidente is important ha don't get us wrong importante siya ang iyang state of health But kapila naman siya gi-deny I mean dili mamatay-matay ang kuan ba no pun intended ang issue nga bisag kapila na gi-deny unya unsa may inyong gusto ganahan mo makikistoryas sa doktor ganahan mo pakita og medical certificate Does it matter kay kanang balikan ra mo mog tubag sa iyang mga supporters nga kamusad bitaw sa una umsad mo nag kuan hatag og medical bulletin or something. Di pagkalit man lagi adto sa Hague kay nikalit lang og ka kuan. So kana ba kanang it's too political. Nya para nako bisag unsa pa ng politiko nga inyong dapigan, political ideology nga inyong gituhuan, inyo na mutahod ko ana pero ayo lang ipaabot sa punto nga mahimo na tang
kanang questionable gani ang ato ang pagkatao in the sense nga tungod gyud sa imong kalagot bisag wa gay nakailas imong pangan manunglo na lang ka, di ba? Ayo ana oy, murag dili man ta inana, murag kinaina ng sistema. Wa man ta gipadako og inanas tong mga ginikanan. Huway sa guro ta sa social media, ay kung inana ta kay murag kuan na gud ta, gikaon na ta sa kining mga nakita nato diha ba, and then kining And it's unfortunate that some attorney are even professionals. Yes, and some are even lawyers. Oh yes. Mao na ako ang worry ba nga mao ni ang atong ilawg sa atong mga bata nga okay ra na basta kakauyon inanaa lang ana ba dili siguro murag dili gyud partner nya. Break sa takadiyot partner og sa tong pagbalik mga dugang paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now.
Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na problema. Pag Sine Cebu. Sine Cebu, Sine Cebu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sine Cebu. Sine Cebu, Sine Cebu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sine Cebu. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, may buntag Pinoy. Atong ipadayon atong pag-isgot-hisgot partner karong buntaga. So, sa to imo ha, fuel subsidy. Ang presidente ni anunsyo kagahapon kay buhi palagi siya. But nakuyawan bitaw attorney balikan na to akong istorya. Nakuyawan bagyud ko kay gahapon di ba ningon ko nimo nga na live ang I think Malacanang man siguro to or the one of the government channels. Live coverage of the Day of Valor nga mga activities ba. Na-shock ko sa comments attorney. Oy, kana bang mura magsalida, klaro kay nga kuan. Fake live. Is there even such a thing as a fake live? Kani sure ta live ni or fake live ni? Kana Depende sa magstorya murag wala jud ta kahibaw asay tinuod ani kay oh my gosh, nakainhuyang atong what type uy mag-shock gid ko. lain ilang time zone partner. Na-shock ko ba nga naabot na kanang nagyun ani maguna-huna kanang ay di man na tinuod oy kuan man na kanang kunang kada ganing dami man na murag lain man na nga person stand in man na. Yeah, whether kani sila sinugo ni og usa ka tawo or grupo sa mga tawo or dili, murag kita sad nga mga other users kinahanglan ta magbantay. Kay karon isig ka kuan na sila, labay sa ilang mga fake news. So, sa ka fake news tubag og fake news. So, makuyawan ko para sa mga bata kay kanang magtuo niya sila ba nga inaana gyud na sakto na ano po. Muna nga dangerous sad kaayo ang social media usahay no. Yes, and but unfortunately, this also become bleed siya into other things. Oh, Mo reflect man siya in real life. Oh. Kay maapektahan man ang imuhang like panglantaw, imong political leanings usahay kung ikaw weak ka o kay prinsipyo. Yes. So we should be discerning on what we see online. But yes, nakakita ka na and then someone. Muna, so but anyway, mo to karon in relation to the crisis, this is a moral crisis, no? But in relation to the actual physical felt crisis nga kanang sa crudo, ang mga drivers ug mga operators kabaw ko moingon na sad ka nga sila ra pirmi. Sila ra pirmi. Unya na. Basta sa para mo samot kag kakuan, kaibog. Maka-save na kuno sila or maarang-arang na lang gamay kay naay bag-o nga government subsidy nga gimando ang presidente kagahapon nga matud pa 10 pesos kada litro nga fuel subsidy para sa mga PUV aron makatabang-tabang sad sa epekto niini ngadto sa mga transport workers na liwaan ning pagsaka sa presyo sa krudo ug sa gasolina. Kani kuno mag-capping at 150 liters per week ug i-implement for 3 months starting next week for a total savings of 18,000. Hindi lang kay taan yung mga numbers. Uy, nga savings. Di man punta makasave, ana. Basta the point is, panghatag og gasolina. Naay murag subsidy. So, to me, dili man kuno klaro kung ang unsa nga type of PUV will benefit from the subsidy. But, kani, apil na ning sa Pilipinas, ang considered nga PUV, kani mga bus, mga jeepney, mga UV Express, mga taxi, ana. So, kaning mga driver sa jeepney, moingon sila nga tag 30 litros sa diesel ang ilahang gimo. Mao ni akong giingon, mga tag manday ta ngano nang hatag pam tag kwarta. Oh. May pagdiretso nila gasolina.
Oh, manghatag man dai mo sa mga driver o Ano? sa mga operator. Panghatag na lang sa mo tanan kini excise tax asa naman ni. Tangtanga na lang ni Mr. President kay pwede justified na siguro karon pero matod man sa presidente nga mo decide ko na siya on the pagtangtang temporarily pagtangtang sa fuel excise tax after sa meeting nila with DBCC, but ato mo tong April 7 ambot nag-meeting naman ang DBCC, so I don't know unsa nakakaroy response. Basta kani ko no implement ako ni sa mga gasoline station nga gi-aprobahan o gi-monitor sa DOE na aday wa gi-approve ug wa gi-monitor. Pero kasagaran ang unahon ko no ang mga PUV nga nagdagan sa Metro Manila major roads na i-expand to other areas niya and other parts of the country. So kana para kuno makatabang sad attorney nga dili na kamusod. Makatabang naman kuno siya nga mo pugong sa pag-uminto sa presyo sa pagkaon ug sa ubang palaliton. Ara ka maka-benefit. Mag-driver lang ko, mag-apply ko na sa inyo. Ano ka maka-benefit? Uy, ikaw ba? But you know, whatever help gani sa itong giingon ganina, sige, we welcome that. But of course, that is just one sector of the country. And I think we can only use that argument nga, sila magud ang pinaka-apektado. No, Everyone is affected. We can only use that sa sinugdanan siguro, but kung mo linger na ang crisis, so I think we have to look at the entire situation, and the entire situation tells us nga dili ra sila nasa ilaing sektor nga nagkinahanglan, and I'm not even speaking for myself. I'm speaking for those nga mga empleyado, for example. Mga minimum wage earners, mga workers. Kani sila nagkinahanglan sad siguro ni sila og suporta, and this is a good move. Mabitaw to katong I think ang kini pagtangtang sa VAT siguro or excise tax on oil. I think it would really be a big help. So I don't know kung naabay political will ang presidente ani, because of course naadjud nay mga political underpinnings, implications ang pagtangtang sa kuan, but we'll see kung mopatigbabaw ba gyud ang public welfare or ang some interests. So kana. But nalang ko kuan partner ilakbit ba? Dili ba pwede? Dili pwede yung bayad. About nagapon ni sa oil ba kay balita gyud ni siya kini balita kay ang balit kanang ni saka ang presyo sa lana di naman balita kayo karon. Kani balita gyud niya. Itong giingon sa headlines, rare. Oh, rare. Mura naman taan sightings, rare. Rare oil price cuts kuno see next week. Oh, good news sa mga kuan diha, manubilay, magpatubig, manubilay. Mura ka na kuan trabante sa gasoline station. ang gasoline boy na niya. Oo, manubilay man. Good news sa mga kuan diha, konsumidor o gasolina. Grabe, konsumidor o gasolina. Konsumidor ay sige. Ilaklak ang gasolina ba. Ngano man, price cuts lagi kuno next week partner. So dunay rollback sa presyo sa diesel possibly next week. This is the first rollback in over 3 months since December 30. So this is good news kay actually partner since December 30 pa di sa wapay gira sige na di mao di ingon gahapon no nga nagsige naman di og saka ang presyo. So kani siya good news ni para nato. Pero di ba kung mosaka kay double digits pero kini ang rollback 2 pesos and 50 centavos o 3 pesos and 50 centavos. 3 ang to, 2 ang to 3. Sige na lang. Kamu good no kay. Pero nga naman sad good tuod na attorney. Murag 2 steps forward sinulog. 2 steps ang forward. Ang sinulog diri ram na sa Cebu, ano man ang presyo. 'Di ba? Abante atras. Pero ano man ta abante atras. Murag baliman murag abante atras. Pausara mo atras, murag maabot yung taan sa layo. Okay, pirmi man mo abante, but nonetheless sige, welcome nga development gihapon because kay baw naman mo murag lisod kay no maabot nag 200 murag ang imong 1,000 di na makadagan og layo. So sakit kay tanahon sa dugan inig tubil nimo ba sa una men kag
full tank sagad. Karon Confident kayo. full tank, ma'am. Dele lang. Dili lang. Murag maikog na ka magpatubir kag Makuyawan ka ba? motor 200 lang Makuyawan ka kuya. kung maka-afford pa ba ka sa full tank. Basta, Di na makadungga. Di na ako kapanug-ab niya. Yun, ikaw partner, wadyo kay problema. sa una, na kay kanang igtubil ato ni ana pa, uyugon, pang sakinan para problema. Diba, ang motor ato ni anaon man na. Karon, di na mo tamat sa gasolinador. Karon na. Dagan lang ta, hinay-hinay lang. Oh, so mo na. Oh, nya. Ang kuan no, kining dili sa number 1, pero gipangita sa kuan ba, gipangita sa husgado. Almost caught. Sa imo ingon aning almost caught. Dakpan. Unsa na almost caught? Dakpan unta pero hapit lang. Dakpan unta pero murag wa na pusasan. Mura man sad ni apil ko kanang contest unya. Second ko, pila man ka mo contestan, duha ra sad. Di ba? Wala. Mo lagi ni nakakita ko sa comment ni Sir Uga? Nimrod ba? Oh. Kita ka sa comment ni Sir Ay Nimrod. wala ko nakita. Then siya nga kato ko nung headline na reminds him of kanang joke in the newsroom of the Freeman in the late 90s nga na ako na usa ka sports editor kay naay sikat nga kuan team nga di lang na to nganlan kay atay tang Sir John Vic. Unsa ay team? Di kay kuan kining kay napildi ni nga sikat nga team nya dayon kay naa may influence. So imbes nga lost agigamit almost won. kay kuan sila. Kay paborito nila. Oh, paborito nila. So almost won. Pareha ra sa dani almost caught. Ita sa daning almost caught mga higalak nagkabasa na ako gyud ani ko nga. Kung ako ano ba din nila Uy, na mga ko'y balita. Uy, mura mag optics wise, it isn't a good look for the authorities. It's not. Unsa man ni mura man ni kanang mga pulis sa salida ni FPJ. Hala. That's why I don't know ngano ila pam nang ipagawas eh. Oh. Bagyo. Kay gitubag man sad ni ni John Vic Rimulya, DILG chief man ani ang nitubag nga si fugitive tycoon atong ang kuno was almost caught in the morning of April 9 nga diri ra man day kuno sa Pilipinas. Tungod kuno na ay eyeball sighting. Eyeball sighting. Naday eyeball sighting na say. Eyeball sighting. Hindi namin naabutan but meron kaming actual eyeball report na nakita siya rito. So diri kuno sa Pilipinas. Matod ni Rimulya nga base kuno sa eyeball report nagtuo siya nga si Ang is still in the Philippines. Ubang mga report attorney oy kanang pilok ana. Pira-pira. Kidnap. I don't really know. I think eyeball report yang pasabot na ay nakakita. Unsa man ang handler nimo sir oy. Yeah, but it mo lagi ni nga bad optics ba? Nga murag maingon na lang ka nga may pa na lang dili na ni ipagawas because it paints a picture of our authorities nga where in the first place nga naaram ka siya sa Pilipinas all the more reason nga kabaw man day mo kanay na ba? Naaram diri sa Pilipinas o can the state, can the government make use of all its resources as at its disposal. So at it on in. At dili na lang ko. Dili na lang. Dili na ko ilabay. Ingnan bitaw nga magkuan, magkining tension exercise or Wow. Pero mo na partner kining the fact nga naara man diri sa Pilipinas then all the more reason nga bati siya nga publicity. Kay na diri ang ato mga pulis na imong resources unya dayon di pa gyud ta magakita unya na kay eyeball o sige i-monitor na ninyo diha. Mura ba na kay wagay mo nakadakop dito sa wagay nakadakop dito sa Pilipinas, what if maadto pa na sila ing nasod. So kana lang almost caught. Stricto kay sa attorney oy. Kanang nadakpan na gid ang tattoo. Pero naka-ipsot lang gid gamay. Napay oras sige ato ning ilaban. Pero napay oras si ato ang sige. Kana ba kabaw man day mo na dira. Kanang medyo kuan lang gamay, medyo simang lang gamay. Ano yung pa mo nang gibalita? Uy, di ba? Nagdibog ko what that is for. Is that strategic? Or, unsa man? Kanang gikan aning atong ang gipangita, nasa gipangita dito sa Senado, nga grabe na kayo ang listahan sa kuan, absences. Hala, gipangita sa hapit sa to na sighting o sa man to eyeball sighting well, I don't know, wala pa gi-report kung asa. But lately natoy gipagawas partner nga mga listahan lagi sa katong attendance. Nya murag top notcher man jud si Senator Bato de la Rosa. Oy, and that's not surprising considering since November of last year
wa na magyud si report. Persig dawat sweldo. Pero sige dawat sweldo, wa may gibalita nga gitangtang na gyud ni iyang sweldo. Well, gi-hold siguro ni pagkakaroon, I don't know, pero sige dawat og sweldo, but more than the pagdawat og sweldo, kaning status sa usa ka senador nga wa nay report, wa na himo-himo sa iyang buluhaton. Nga especially at these times nga nagkakita krisis, daghan kayo tagkuan. Nya unsa man ni okay lang taan ni wa pa man lagi ni file og ethical complaints dito sa kung Senate senador pud kana ra bang kuan kana ra bang di pud mo mutingog guilty pud mo by kuan omission di ba sakto ba attorney? Ha? Ang kanang wala kay gibuhat bisag kabaw kang nanay injustice nga nahitabo, you would be also guilty of omission or not doing anything. Kay basig mo ingon lang ba nga wa man ko gibuhatan na the fact nga wa sa di mo gi-report or wa kay kana a crime of it's not really a crime. I will not call it a crime but murag kini pero ang point niya nga mao gyapon ang wa point kay is gibuhat wa bisag siya kabaw ka gibuhat. nga di mao, di ba? 27 absences. Lo. Nya mao na ang absences ni Bato. For the bago ra ba nagsugod ang kuano karon na Congress last July lang kay bago man day election. So, 8 senators show perfect attendance in Senate's first regular session. So, muna ha, pilian ninyo pero mao lang na botara na maghapon nato. Botara na maghapon ninyo di ay. So, kay ngano man kay inig adto sa Confirm polling ba precinct. yan ni kuan attorney ni Senator Ping Lacson nga he's still getting paid 290,000 a month. Kanindot they still getting paid without showing up but kana kamo na lay decide ana kung unsa ba kay I don't know nasay uban nga perfect attendance pero basin sa di ay ugwa naglihok. Perfect attendance. Unsa man gyud ang ato? Pero samot na gyud nang wa pa gyud ka. Wa gyud ka. Klaro gyud ka. Samot na gyud na. Nabitay uban perfect attendance wa sad naglihok. Kita man nimo kamo na lay pangita diha unsa. Dagko naman mo. Dagko Tanawa sa ninyo, practice sa ninyo yung eyeball sighting para He ang reported eyeball sighting ba? 27 session days radi ay ang iyahang present 31 absences during the first regular session. Because he started November 2025, Yes. right? Unya, ang imong sweldo ana di man na based on per session, it is monthly. I think it's around 300,000 a month. So muna si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano meanwhile logged 44 session days as present, absent 14 days. Si Senator Camille Villar 42 ka session days ang present absent 16 days. Uy, naghuwat maternity leave din siya. Ma'am, naghuwat October ba to minimo January. ma'am pag Holy Week, wa ka niya na ingat sa biyahe. Ariyo pa may election. Para election na rin. Para election na to. Buong kwarto yun, maghimo na. Mua niya teka attorney. Ingat sa biyahe kay makalimot man sila di ay kung dili election year. Maghimo, dapat consistent na lang kita. Gikan siya nag-maternity leave sa doy. Oo, niya ang uban di ay naam sa tuy uban niya nag-ingat sa biyahe pod. Di ba? Oo. Bitaw. Aba niyo ingon si Camille, mga tiguang naman mo pag ingat mo diha. Unya, ano di ay gipaingat ba nimo sa una. But muna, I don't know if attendance is a murag an indication of performance but mauna ang attendance sa mga senador. Saban gay atong anak kung di magsig absent sa eskwelahan kana na. Kung di magsig absent, di na makapasar. Okay, sa una lang, di ba? So mauna siya partner ang mga Tarong issue karong buntaga. Tarong pili kay among tanan kung taka ra magpili dira. Wala tay oras atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ani ang pulong og kinabuhi. Ang pulong mo ang diwag sa dalan ko. Usahay amon sa mayo alam kanato dili mo ang atong giampo. Sayop ang atong gipangayo sa Ginoo. Kuningon nini ang sitwasyon, dayag na lang nga dili gyud ihatag sa Ginoo ang butang nga makadawat kanato.
Sa Santiago 4:3 kato sa 4 nagihon. O sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas ng kaibog, mga maloybo. Wala ba kamo masayod nga ang pagpakihigala sa kalibutan mao ang pagkig-away sa Dios? Kay katong magkihigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. Kung dili gud kita butahan sa hingpit sa kabubuton sa Ginoo, mangayo kita sa butang bisan makadaot kanato. Ug usahay ihatag kini sa Ginoo aron pagtudlo kanato og leksyon. Kay sigon lamang nini nga paagi nga kita makaton. Maigsuon mo kini ang ulo maghatag giya kanato sa atong kinabuhi. Magambok kita. Nang ito nga man, may mga higayon nga dili na mo madawat ang tubag sa among mga pag-ampo. Sa mga ingon nining sitwasyon, tuduy kami nga mutahan sa among kaugalingon diha kanimo. Kay dili bang gyud nimo itugo nga may daotang may tabo kanamo. Amen. Sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalang ko. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Alberto Uy, Nanay Diana Lim Chua ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you Sir Danis Tabar, mga kabanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa inyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Have a great weekend and see you next week sa itong programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all.